Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay pag-usapan natin regarding do sa nag-trending na pick up na nahuli ng MMDA sa violation na wala daw sticker na not for hire. Yung tama raw FX na bago, no? So mapapansin natin yung truck na yan ay may for hire na nakasulat sa tagiliran. So pag-uusapan natin mga master, ano nga ba ang tama or tama ba yung panghuhuli ng MMDA regarding do sa sticker na sinasabi niya, no? At saan nga ba o alin nga bang mga sasakyan lang ang dapat lagyan ng not for hire na sticker? So itong sasabihin ko mga master ay based lamang sa aking nalalaman at kontrahin ninyo yung sasabihin ko mga master kung mali ba. Base sa akin pagre-research mga master, ang not for hire stickers ay dapat lang ilagay sa mga sasakyan na hindi pribado. So ang panghuhuli ng mga enforcers ay dapat magbabase sa ORCR or sa CR na kung ito ba ay private or ito ba ay nakarehistro sa isang kumpanya. So kung nakarehistro sa isang kumpanya, ibig sabihin ginagamit ito sa paghahanap buhay at ito ay ginagamit lang sa mga transaksyon ng kumpanya like yung mga delivery, mga shuttle service at iba pa. So tulad nito mga master, tatabihan ko itong L3, no? Yan, kung nakikita nyo, not for hire na close ban kasi nakarehistro yan sa isang kumpanya na hindi nila, ibig sabihin hindi nila pwedeng ipaarkila na hindi connected sa rehistro ng kanilang kumpanya. Kumbaga ito ipaparehistro mo na ang kumpanya ninyo ay private or nagdi-deliver lang, or ang halimbawa ang kumpanya nyo ay nakarehistro yung sasakyan nyo sa inyong kumpanya na tapos ang kumpanya ninyo ay isang manufacturing company. So ibig sabihin may mga produkto kayo na i-deliver na gamit ang inyong sariling delivery truck or delivery vehicle. So ibig sabihin doon lang yung dapat gagamitin yung inyong mga sasakyan. Pero kung ang inyong kumpanya ay isang trucking services or forwarder service, ang ino-offer ay may nakalagay yan na paniguradong for hire. So tulad nito mga master, no? Yan, tulad niyan, tracking service yan, may nakalagay na for hire. Yan sa sa tagiliran. Kasi malamang ang rehistro ng kanilang kumpanya ay tracking service at tawag dito or forwarding company yung may-ari niyan. Pero kung halimbawa ay private company kayo at may sarili kayong sasakyan at yung sasakyan nyo ay pwedeng pan-deliver or pwedeng shuttle service ng mga employee, ay may nakalagay dapat yan na not for hire. So sa kaso nung nahuli ng MMDA ay malamang hindi ko napanood masyado, pero malamang private yun. Tapos na sita siya na may karga yung kanyang sasakyan. Yun nga lang ay hindi natin napanood, or comment nyo nga kung anong bang tamang pagkakasabi nung driver na hinuhuli. Narinig ko lang is yan, tulad nito siguro ito tulad sa mga hardware, no? Yan, not for hire may nakalagay. So sa mga hardware not for hire kasi ginagamit lang or gagamitin lang dapat nila sa pagde-deliver ng kanilang mga binebentang produkto.
At yun nga, sa kaso nung ay hindi malinaw kung nahuli ba si FX Tamaraw. Baka kasi naglalalamove siya, malamang may violation talaga yon na dapat not for hire. Malamang may kaalaman din yung MMDA, kaso nga lang hindi niya maipaliwanag ng mabuti doon sa hinuhuli niya. At since private nga, pero lilinawin natin, ang private vehicle ay hindi required maglagay ng sticker na not for hire, as long as hindi ito mahuhuli na halimbawa sinita kayo ng MMDA, may sakay kayong mga tao, tapos nakita ng MMDA na may sakay nga kayong mga tao at ang sasakyan mo ay L300 halimbawa or mga ganon, ay malamang kay questionin yung mga sakay nun at i-verify kung pasahero ba yon or tawag dito, kung pasahero ba yun or mga personal use lang na magkakakilala. Kaya may mga napapanood tayo sa video ni Gadget Addict na yun nga, nanghuhuli ng colorum, ay bine-verify nila kung magkakakilala ba yung mga sakay at kung iisa ang pupuntahan. So yun lang mga master, no? Comment nga kayo kung tama yung aking pagkakaintindi or pag-unawa sa paggamit ng not for hire sticker. So ang not for hire sticker ay hindi required ilagay sa mga private vehicle na tulad nung nabalita or nagtrending sa social media. So let's go.